Hinamak na manugang. Kabanata 886 Ikinaway ni Zhao Jin ang kanyang kamay, at mahigit 40 lalaki sa kanyang likuran ang umungal at sumugod. Sa dinami-dami ng tao, siguradong mabubugbog tayo hanggang mamatay sa sobrang takot ni Xu Fugi ay halos maiihina niya ang kanyang pantalon, at namutla ang kanyang mukha. Natarante rin si Zhang Faang at gustong tumakbo. Mas maraming tao ang kabilang side, kung nanatili sila rito, naghihintay sila ng kamatayan. Habang sila ay nagpapanik, ang 13 tao sa likod ni Alex Dixon ay sumugod din at nakibahagi sa isang magulong labanan sa kabilang panig. Mahigit 5 lalaki ang nagsimula ng isang matinding labanan, ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan, at ang kahabag-habag na iyak ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Tapos na, nakayuko si Xu Fugi sa karawahe, mariing nakapikit ang mga mata, at walang tigil na nanginginig. Nang siya ay natakot, biglang tumunog ang boses ni Xu Shanshan, "Tatay, tingnan mo." Nanginginig si Xu Fugi nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad siyang natigilan. Wala pang 5 minuto, napakaraming tao ang nahulog sa field, at lahat sila ay mga kampa ni Zhao Jin. Tungkol naman sa 13 subordinate na dinala ni Alex Dixon, hindi lang sila nasaktan, sila rin ay kasing bangis ng mga tigre na pumapasok sa mga kaibigan ng mga tupa. Nagulat din si Zhang Faang at gulat na sinabi, "Saan nanggaling ang mga taong ito? Paano sila mabubugbog ng ganito? Masyadong makapangyarihan." Siyempre, ang 13 general na dinala ni Alex Dixon ay pawang mga subordinate na personal niyang dinala noon, bawat isa sa kanila ay may base ng paglilinang, not to mention 4 na po sila dito, kahit 100 sila, hindi sila matatakot. Bang, sinipa ni Alex Dixon ang isa sa kanyang mga kampon, sumugod, hinawakan ang braso ni Zhao Jin, at inihagis siya sa lupa. Si Zhao Jin ay isa ring makapangyarihang cultivator, ngunit nahuli siya ni Alex Dixon, at wala man lang siyang lakas na lumaban, malakas siyang bumagsak sa lupa, at napasigaw sa sakit. Bago siya makabawi sa kanyang pagkakabigla, natapakan ni Alex Dixon ang kanyang dibdib na may maliit na ekspresyon. "Sabihin mo sa akin, nasaan si Helena?" Ubo-ubo, agad na naramdaman ni Zhao Jin na parang dinidiin ng 1,000 libra ang kanyang dibdib, na nagpahirap sa kanyang huminga. Kinagat niya ang kanyang ngipin at ngumisi, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na minamaliit kita, gayunpaman, kung gusto mong iligtas ang iyong biyenan at umatras ng hindi nasaktan, ipinapayo ko sa iyo, huwag ka nang mangarap, mas malakas ang mga tao sa loob." "Magsalita ka," malamig na sigaw ni Alex Dixon at nadagdagan ng lakas ng kanyang mga paa. Si Zhao Jin ay wala ng lakas para huminga, para siyang bundok na dumidiin sa kanyang katawan, para siyang pagong na may 4 na paa na nakaharap sa langit, hindi makagalaw. Bitawan mo si Kuya Jin. Iniwagayway ng 2 underlang ang kanilang mga pakwan na kutsilyo at umungal habang hindi nila kasama si Alex Dixon. Nang hindi man lang itinaas ang ulo, tinapakan ni Alex Dixon ang dibdib ni Zhao Jin at naghagis ng 2 suntok na parang kidlat, na tumama sa mukha ng 2 alligators. Hindi man lang makasigaw ang 2 alligators, nahulog sila sa likuran. Si Xu Fugi at ang iba pa ay natulala sa husay ni Alex Dixon. Patuloy na hinampas ni Zhang Faang si Xu Fugi. "Hobby, nakita mo ba yon? Kailan pa natuto ng kung fu si Alex Dixon? How can it be so strong?" Si Xu Shanshan lamang ang napakakalma, alam na niya na napakalakas ni Alex Dixon. Pero sa totoo lang, hindi man lang ginamit ni Alex Dixon ang 1,000th ng kanyang lakas. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, ang pag-flatte sa buong dogfighting ring ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Gayunpaman, dumating ang biyenan at ang pamilya ng kanyang tiyuhin, hindi niya maipakita ang tunay niyang lakas sa harap nila. Maaari lamang niyang gamitin ang kanyang mga kamao at sipa, kung hindi ay matatakot niya sila hanggang sa mamatay. Si Zhao Jin ay hindi makahinga sa hangin, at ang kanyang mukha ay naging purple. "Ayaw mong sabihin," malamig na sabi ni Alex Dixon, at biglang nagtaas ng paa. Nakalanghap muli ng sariwang hangin si Zhao Jin at agad na nakahinga ng maluwag. Nang maisip niya na natatakot si Alex Dixon, bigla niyang nakita ang isang malaking paa na pumapatong sa kanya. "Huwag!" napasigaw si Zhao Jin sa takot, ngunit huli na ang lahat. Nagkaroon ng malutong na tunog ng crack.
Napatapak si Alex Dixon ng malakas at nabali ang lahat ng tadyang ni Zhao Jin. Si Zhao Jin ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw at bumulwak ng isang malaking subo ng dugo. Ang madugong eksenang ito ay agad na naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao sa paligid na namamanhid ang kanilang mga anit. Si Alex Dixon naman ay walang ekspresyon na parang Diyos ng pagpatay, malamig niyang sabi, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Helena, kung hindi, dudurugin ko ang puso mo ng paa ko. Naging purple ang mukha ni Zhao Jin at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Mukha siyang takot na takot. Isang alon ng takot ang sumugod sa kanyang gulugad hanggang sa kanyang ulo. Napakalakas ng hangarin ng pagpatay. Sa ilalim ng panggigipit ng malakas na hangarin ng pagpatay kay Alex Dixon, si Zhao Jin ay hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Wala siyang duda na dudurugin ni Alex Dixon ang kanyang puso sa isang hakbang. Magsasalita ako, sa ilalim ng matinding takot, sinabi ni Zhao Jin habang nanginginig, ang iyong biyenan ay nakakulong sa timog kanlurang bahagi ng dogfighting ring. Malamig na ngumuso si Alex Dixon at sinipa ng malakas si Zhao Jin, dahilan para lumipad siya at ang kanyang katawan 4 hanggang 5 metro ang layo. Parang sandbag, bumagsak si Zhao Jin sa lupa na puno ng dugo, 3 o 4 na beses siyang gumulong bago siya tuluyang huminto at nawalan ng malay. Na may matinding pagpatay sa buong katawan, dahan-daang lumingon si Alex Dixon at sumulyap sa paligid. Napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanan, ang kanyang mga tauhan ay hindi nasaktan, at higit sa 40 nasugatang lalaki ang nakahandusay sa lupa, lahat sila ay mga subordinate ni Zhao Jin. Hindi alam ni Albert Lewis na bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang bibig ay halos nakabukas, at tinitigan niya si Alex Dixon sa gulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sina Xu Fugi at Zhang Faang ay sinuportahan din ng isa't isa, pareho silang napatingin sa kanya na may parehong gulat na ekspresyon. Bahagyang napakunot ang noo ni Alex Dixon nang makita ang gulat na ekspresyon ng biyenan at tiyuhin. Parang kanina lang ay natakot ang biyenan niya. Itinago na niya ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa kanyang galit, ang kanyang pag-atake ay napakabigat pa rin, na naging sanhi ng pagkahimatay ni Zhao Jin. Alex, saan mo natutunan ang kasanayang ito? Laking gulat ni Albert Lewis na hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Sobrang nakakaloka, kadalasan, binubugbog at papagalitan ni Helena si Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na may ganoong kasanayan si Alex Dixon, kung talagang nakipag-bicker siya kay Helena, mabubuhay pa kaya si Helena? Hindi sumagot si Alex Dixon, sa halip, lumingon siya sa timog kanluran at sinabing, Tay, iligtas muna natin si nanay. Noon lang bumalik sa katinoan si Albert Lewis, hindi ngayon ang oras para tanungin ang kanyang manugang tungkol sa kanyang makapangyarihang martial arts, ang pagligtas sa kanya ay mas mahalaga. Lumakad din si Xu Fugi habang nanginginig, ang kanyang isip ay napuno ng nakakatakot na eksena ng pagdurog ni Alex Dixon sa tadyang ni Zhao Jin sa isang hakbang, nadama niya ang walang katulad na swerte sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, siya ay karaniwang duwag at hindi nang ahas na labanan si Alex Dixon, kung hindi, paano siya nakaligtas hanggang ngayon? Hindi, kailangan niyang bumalik at hikayatin si Helena na hindi na muling babalikan si Alex Dixon. Ang kanyang martial arts skills ay heaven-defying, kung basta-basta siyang sumuntok, mapalayan si Helena kahit hindi siya mamatay. Pinangunahan ni Alex Dixon ang kanyang mga tauhan sa timog kanluran, at biglang lumitaw ang isang parisukat sa harap nila. Sa gitna ng plaza, si Helena ay nakatali na parang dumpling at ibinitin sa hangin, may 8 mabangis na asong lobo na bahagi ng taas ng tao na nakatali sa kanyang mga paa, nabaliw na siya sa gutom, lahat sila ay naghiyawan at gustong sugurin si Helena. Nagpupumiglas ang makakapal na bakal na tanikala na nagtali sa mga aso, ang mga mabangis na aso ay patuloy na tumatalon sa hangin, gustong kagatin si Helena at pira-piraso. Sa sobrang takot ni Helena ay umiyak siya ng umiyak, malapit na siyang mahimatay. Asawa, natakot din si Albert Lewis at nagmamadaling sumigaw, umangat ang ulo ni Helena at bigla silang nakitang papalapit, agad siyang napasigaw sa sakit, Hubby, tulungan mo, bilisan mo at iligtas mo ako. Kabanata 887 sa kabilang banda. Si Qin Liwesi ay nakasuot ng puting suit at mukhang marangal na young master,
tahimik siyang nakatayo sa gilid na may sipol ng aso sa kamay, ngumiti siya at pumalakpak kay Alex Dixon. Hindi ko talaga akalain na mapapabagsak mo si Zhao Jin at mapupunta rito. Nagkataon na ang matandang hag na ito ay patuloy na tumatahol at naghahanda na putulin ang lubad at ipakin sa aso. Huwag, lalong napaiyak si Helena sa narinig. Sumigaw si Alex Dixon, Chin Liwesi, ibaba mo kaagad si Helena, kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang panghihinayang. Oh, tinatakot mo ba ako? Nagkunwaring nagulat si Chin Liwesi at nagtaas ng kilay. Pagkatapos ay tumawa, Alex Dixon, natatakot ako na hindi mo alam kung ano ang nangyayari, tama ba? Pagkasabi noon ay winagayway niya ang kanyang kamay sa gilid. Agad na naglagay ng ilang mga malalakas na lalaki na nagbabantay kay Helena ang kanilang mga pulutong sa lubad at sinubukang putulin ito. Tulong, natakot si Helena kaya nagmura siya. Alex Dixon, basura ka. Anong katarantaduhan ang sinasabi mo? Lumuhad ka kaagad kay Chin Liwesi, Young Master Chin. Huwag putulin ang lubad. Gagawin ko itong piraso ng lumuhad sa iyong basura ngayon. Kampante namang tumawa si Chin Liwesi. Alex Dixon, narinig mo ba yon? Lumuhad ka ngayon, o papakainin ko ang iyong biyenan sa mga aso. Hindi, nagulat si Albert Lewis. Ikaw, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo, huwag mong sasaktan ang asawa ko. Malamig na bumuntong hininga si Chin Liwesi. Kailangan ko pa ng pera mo. Pinahiya ako ni Alex Dixon. Kailangan kong mabawi ang utang na ito sa kanya ngayon. Dixon, lumuhad ka kaagad. Kung hindi, gagawin ko ang biyenan mo. Si Xu Fugi at Zhang Faang ay natakot kaya hindi sila makapagsalita. Tumingala si Alex Dixon at biglang ngumiti. Chin Liwesi, kung may kakayahan ka, putulin mo na ang lubid, ngunit binabalaan din kita. Kung ang aking biyenan ay napunit ng masamang aso, masisiguro kong mabubuhay ka ng mas masahol pa sa kamatayan. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sigaw ni Chin Liwesi. Malamig na sabi ni Alex Dixon, ibig sabihin literal. Hindi ako luluhod, ibibitin kita at puputulan ng isang piraso ng karne sa katawan mo araw-araw para pakainin ng aso hanggang sa mamatay ka sa sakit. Ano, basura ka, hindi mo talaga ako niligtas, agad na saway ni Helena nang marinig yon. Ang basurang ito, isa lang siyang ingrate, sa ganoong sitwasyon, hindi talaga siya lumuhad at nagbanta pa kay Chin Liwesi. Malungkot ang mukha ni Chin Liwesi habang malapit nang makita si Alex Dixon. Siyempre, alam niya ang lakas ni Alex Dixon, dahil maaaring matakot sa kanya ng batang ito si Dixon Huaiyan, dapat ay mayroon siyang malakas na background. Higit pa rito, tiyak na hindi mahina si Alex Dixon para talunin si Zhao Jin, hindi mataas ang kanyang pagkakataong makatakas sa lugar na ito. Anong meron, putulin mo, nagkibit balikat si Alex Dixon at gumawa ng do as you please gesture. Nakita na niya na bagamat may 40 hanggang 50 tao ang nakatayo sa likod ni Chin Liwesi at may hawak silang mga sandata, sila ay isang grupo lamang ng mga matli na tripulante, hindi sila kasing lakas ni Zhao Jin. Kung hindi dahil sa pagiging hostage ni Helena, lahat sila ay nagawang talunin ng kanyang mga tauhan sa loob ng 1 minuto. Hindi rin inaasahan ni Albert Lewis na hindi ililigtas ni Alex Dixon si Helena, sabi niya. Ano ang ginagawa ni Alex? Bilisan mo at makipag-ayos sa Chin na ito. Si Xu Fugi ay naguguluhan ding tumingin. Bakit mo siya Jin Aiseng? Ni Xu Shanshan, Itay, hindi mo naiintindihan. Nasa kamay niya ngayon si Tia Xu, wala kaming sinabing makipag-ayos, at sa palagay ko ay hindi siya pababayaan ni Chin Liwesi. Gusto lang niya para insultuhan ang kanyang bayaw. Umiyak at nagmura si Helena, umalingaw-ngaw ang kanyang mga sumpa sa buong square. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay hindi natinag, mahina niyang sabi, paano na, naisip mo na ba? Kinagat ni Chin Liwesi ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang nagbabantang kislap. Kailangang aminin ng isa na napakaingat pa rin niya kay Alex Dixon, kung wala siyang hostage, baka ibinaba na siya ng batang ito. Biglang tumakbo ang dalawang malalakas na lalaki at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Chin Liwesi. Agad na tumawa si Chin Liwesi, inangat niya ang ulo niya at sinigawan si Alex Dixon, Alex Dixon, hindi ka naman nakaluhod ha, look at yourself now. Pagkasabi noon ay agad niyang ikinaway ang kanyang kamay. May ilang matipunong lalaki na nagdala ng isang sako na bag at inilagay ito sa harap ni Chin Liwesi.
Ang bag na sako ay nakatali sa hugis tao at patuloy na namimilipit. Binuksan ni Chin Liwesi ang sako na bag at gulat na inihayag ni Jane Lewis, na puno ng luha ang mukha. Kumuha siya ng punyal at itinutok sa tiyan ni Jane Lewis at sinabing may nakakatakot na ngiti, "Sina Med Dixon, hindi ka natatakot na mamatay ang iyong biyenan. Ngunit hindi mo makikita ang iyong asawa at anak na mamatay, tama?" Alex, si Jane Lewis ay sumigaw at sumigaw. Tinitigan ni Alex Dixon si Jane Lewis, nanlamig ang buong katawan. Ano ang nangyayari? Hindi ba niya sinabihan ang kanyang asawa na manatili sa villa? Bakit siya lalabas dito? Ang villa ay binantayan ng husto at si Ding Ching ay nagbabantay sa pasukan ng villa. Imposibleng makapasok ang mga kidnapper sa villa. Ano ba talaga ang nangyari? Nang makitang kinidnap din ang kanyang anak, hindi matanggap ni Albert Lewis ang pagkabigla. Napasigaw siya sa takot, "Anak, bakit ka rin nila inaagaw?" Nakita ni Helena na nakidnap din si Jane Lewis at galit at balisa habang sumisigaw sa matigas na boses. Si Alex Dixon, ang basurang yun, hindi niya tiningnan ang aking anak na babae at naging dahilan ng pagkakakidnap ng aking anak. Tawa ng tawa si Chin Liwesi, nakita na niya ang takot ni Alex Dixon. Nasa kanyang mga kamay ang buhay ng kanyang asawa at anak. Ang lalaking Dixon na ito ay hinding-hindi magiging mas malupit. "Pinsan, paano ka nakidnap sa kanila?" Natakot din si Xu Shanshan at mabilis na tumawag. Pinipigilan ni Jane Lewis ang kanyang mga luha at ibinaba ang kanyang ulo ng may kasalanan. "Kasalanan ko ang lahat, nag-aalala ako sa kaligtasan ni Nanay sa villa, kaya palihim akong umakyat sa pader at tumakbo palabas, pero bago pa ako makatakbo palabas ng kalye, ginapos ako ng isang grupo ng mga tao." Tumawa si Chin Liwesi, "Alex Dixon, hindi mo inaasahan ta, di ba? Matagal na akong nagpadala ng mga tao na mag-squat sa paligid ng villa mo. Gusto kong samantalahin ang pagkawala mo para atali si Xu Shanshan, ngunit hindi ko inaasahan na masagasaan kanya pero ngayon, mas lalo akong nakidnap sa asawa mo." Malungkot ang mukha ni Alex Dixon, at makikita sa kanyang mga mata ang hangarin na patayin. Dahan-dahan niyang sinabi, "Chin Liwesi, kailangan mong mag-isip mabuti, kakalabanin mo ako kasama ang buong pamilya Chin bilang kapalit. TCH, ikaw lang ang talo, bakit naman ako matatakot sa iyo?" Nagpakita si Chin Liwesi ng mukha ng paghamak. Parang hindi niya alam ang background ni Alex Dixon. Siya ay isang inabandunang anak na pinalaya sa pamilya Dixon, wala siyang kapangyarihan at pinakamakapangyarihan sa martial arts. Kahit na alam ni Alex Dixon ang maraming big shots, suportado siya ng tagapagmana ng Dixon family na si Dixon Huaiyan. Ano ang dapat katakutan? Sa sandaling ito, nakatayo si Han Yun sa likod ni Alex Dixon, sa maliit na ekspresyon, lumakad siya pasulong at sinabing, "Chin Liwesi, alam mo ba kung sino ang kakalabanin mo? Nililigawan mo ang kamatayan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Brother Dixon ang magiging tagapagmana ng Dixon clan, siya ang maalamat na third young master ng pamilya Dixon. Ilang minuto pa bago niya sirain ang pamilya Chin, pinapayuhan ko kayo na pakawalan sina Jane Lewis at Helena isang paraan." "Ano? Si Alex ang tagapagmana ng pamilya Dixon?" Agad na nanlaki ang mga mata ni Albert Lewis. Ang kanyang ekspresyon ay mas nabigla kaysa noong nakita niya ang kanyang anak na babae ngayon. Nagulat si Xu Shanshan sa kanyang bibig at tinitigan si Alex Dixon na nakadilat ang kanyang magagandang mata. Ang mga tao sa paligid ay nagpahayag din ng mga nakakatakot na ekspresyon. "Tumingin sa akin, tumingin sa iyo, mayroon ka talagang takot." Lin Clan, sapat na ang apat na salitang ito para hindi sila makahinga. Higit pa rito, si Alex Dixon ang tagapagmana ng Dixon Clan, ang maalamat na pinakawalang awa at misteryosong third young master ng Dixon family. Kung i-provoke nila ang third young master ng Dixon family, hindi binanggit ang pagkawala ng kanilang buhay, marahil ang buong pamilya ay magdusa sa paghiganti ng mga Dixon. Kabanata 888. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chin Liwesi. Nakita si Alex Dixon na may pagdududa. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ni Dixon Huaiyan na siya ang tagapagmana ng Dixon clan? Bakit siya naging Alex Dixon ngayon? Itinuring niya si Dixon Huaiyan bilang ang maalamat na third young master ng Dixon family, kaya naman siya ay naging tapat sa kanya at kinidnap si Jane Lewis ayon sa mga tagubilin ni Dixon Huaiyan. Bakit naging third young master na si Alex Dixon? Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Chin Liwesi.
bakas sa mukha niya ang takot at pag-aalinlangan. Kung si Alex Dixon talaga si Third Young Master, tapos na siya this time. Nakipag-deal na siya kay Dixon Huaiyan, pagkatapos niyang tapusin ang trabahong ito, makakakuha siya ng 1 bilyong yuan at makatakas sa ibang bansa para mamuhay ng walang pakialam. Gayunpaman, sa kapangyarihan at impluwensya ng Third Young Master, kahit na tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo, hindi siya makakatakas mula sa telepono ni Alex Dixon. Sa pag-iisip nito, nakikita ang braso ni Chin Liwesi, na nakahawak sa kutsilyo. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, at palihim niyang binigyan ng tingin ang mga nasasakupan. Tahimik na lumapit ang ilang espesyal na ahente habang si Chin Liwesi ay nagpapanik. Sa sandaling ito, isang malakas na sumpa ang bumasag sa katahimikan. Napabitin si Helena sa hangin at nagmura sa tuktok ng kanyang boses, "Bullsh *T, how could this trash be Third Young Master from the Dixon family? He said that he was lying to you. This trash has stayed in my house for 4 years. How could I not know his background?" Alex Dixon ay pinalayas ng pamilya Dixon. Narinig ko ito mula sa mga tao ng pamilya Dixon. Iniisip ni Chin Liwesi na ibaba ang kanyang kutsilyo at lumuhad para makaawa kay Alex Dixon na makalabas. Bigla niyang narinig ang sinabi ni Helena at naging mabangis na naman ang ekspresyon nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at damaykit ang dulo ng kutsilyo sa tiyan ni Jane Liwes. Mabangis siyang umungal. "Alex Dixon, gusto mo pa bang paglaruan ako? Ang tunay na Third Young Master ay hindi ikaw. Tumigil ka na sa pagsasalita ng malaki, lumuhad ka na. Kung hindi, hiwain ko ang tiyan ng asawa mo. Ilabas ang iyong mga buto at pakainin sila sa mga aso." Agad na namula ang mga mata ni Alex Dixon habang nakatitig kay Chin Liwesi. Sa sobrang takot ni Jane Liwes ay namutla ang kanyang mukha at halos himatayin. "Hehe, Alex Dixon, alam kong may kakayahan ka." Napangiti si Chin Liwesi. "Kahit hiwain mo pa ako. Ano? I have your wife and son buried with me. It is not a loss." "Anong gusto mo?" Malungkot ang mukha ni Alex Dixon, at kumikislap ang kanyang mga mata na may layuning pumatay. Napangiti si Chin Liwesi nang may pagmamalaki. "Alex Dixon, pinahiya mo ako noon. Ngayon, ilipat ka agad ang 1 bilyon sa aking account." Pinlano na niya ito. Kapag nakuha na niya ang pera, pupunta siya sa Dixon Huaiyan at pagkatapos ay dadalhin itong 1 bilyong yuan sa ibang bansa para mamuhay ng walang pakialam. 1 billion, saan kaya nakuha ng pamilya natin ang karaming pera? Napasigaw si Helena sa taas ng kanyang mga baga. Napasigaw si Albert Liwes sa taas ng kanyang mga baga. Napatingin siya sa dulo ng kutsilyo, sa tiyan ng kanyang anak. Siya ay takot na ang kanyang mukha ay pumuti. Mabilis siyang sumigaw. "Ikaw, bigyan mo kami ng oras. Kahit na malugi kami at ibenta ang bahay, ibibigay pa rin namin sa iyo ang pera. Huwag saktan ng aking anak na babae." "Cut the crap, gusto ko ngayon," umungol si Chin Liwesi, "sa loob ng 1 oras. Kung hindi mo makita ang pera, tadteren ko kaagad ang babaeng ito." Hindi problema ang pera. Pinigilan ni Alex Dixon ang galit at mahinahong sinabi, "Huwag mong sasaktan si Jane." "Oo naman, bigyan mo ako ng pera ngayon." Napalingon si Chin Liwesi at agad na ipinasa ng subordinate sa tabi niya ang bank account number kay Alex Dixon. Kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at tinawagan si Wang Lexio. Hinihiling sa kanya na ilipat ang 1 bilyon sa account na ito. Wala pang 1 minuto, nakatanggap si Chin Liwesi ng abiso mula sa bangko. Napatingin si Chin Liwesi sa kanyang telepono, tumawa siya ng malakas. "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na makakakuha ka ng 1 bilyon ng ganoon kabilis. Minamaliit kita." "Alex, saan mo nakuha yang karaming pera?" Laking gulat ni Albert Liwes na hindi na siya makahinga. Saan galing ang kanyang manugang? Nanlaki din ang mata ni Helena at nag-aapoy sa galit. Nagtago talaga ang batang ito ng 1 bilyong yuan ng pribadong pera. Nagulat din sina Xu Fugi at Zhang Faang na nasa tabi niya. Hindi lang nila inaasahan na maglilipat talaga ng 1 bilyon si Alex Dixon. "Hayaan mo ang asawa ko." Pinandilatan siya ni Alex Dixon gamit ang mga mata niyang namumula sa dugo at umungal. Napangiti ng masama si Chin Liwesi. "Natanggap ko nga ang pera, pero hindi ko sinabing pakakawalan ko ang asawa mo." "Walang hiya ka." Galit na galit si Xu Shanshan kaya hindi niya napigil ang mapasigaw. Walang kahihiyang sinabi ni Chin Liwesi, "Siya mismo ang naglipat ng pera sa akin,
Sinabi ko lang na hindi niya ako binigay ng pera, kaya tinadtad ko ang babaeng ito. Hindi ko sinabing pakakawalan ko siya. Kung gusto mo ako para palayain si Jane Lewis, ang bagay na ito ay lumuhad sa harap ko. Habang nagsasalita siya, kusa niyang itinulak pasulong ang dulo ng talam, tinaga ng matalim na talam ang damit ni Jane Lewis. Hindi natakot si Jane Lewis at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Nakita ito ni Alex Dixon at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, nag-aapoy siya sa galit, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chin Liwesi, sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Walang problema, tumawa si Chin Liwesi, wala ka bang tiwala sa pagkatao ko, tsaka ang daming tao dito, hindi ko itatanggi. Tuma-NGO si Alex Dixon at luluhod na sana. Boss Dixon sumimangot si Hanyun at sinabi sa mahinang boses, tumawag na ako sa Dragon Office, malapit na silang dumating. Hindi na tayo makapaghintay hanggang doon. Umiling si Alex Dixon na may madilim na mukha at walang pag-aalinlangan na lumuhad sa lupa. Hobby, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Jane Lewis at kumikirot ang kanyang puso. Alam niya na sinusubukan siya ni Alex Dixon na iligtas, ngunit wala siyang magawa habang tinitiis ni Alex Dixon ang kahihiyan at lumuhad sa paanan ni Chin Liwesi, parang dinukot ang isang piraso ng puso niya. Para sa kanya, alang-alang sa bata, lumuhad si Alex Dixon sa harap ng halimaw na ito nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, umiyak si Jane Lewis na may nakakasakit na sigaw. Kung hindi dahil sa may anak siya sa sinapupunan, mas gugustuhin niyang saksakin ng kutsilyo kaysa panoorin ang asawang nakaluhod sa kahihiyan. Sa tabi niya, tinakpan ni Xu Shanshan ang kanyang bibig at tinitigan si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang isang lalaking tulad ni Alex Dixon ay luluhod para kay Jane Lewis nang walang pag-aalinlangan. Nang makita si Alex Dixon na nakaluhod sa harap ni Chin Liwesi na may duguan na mga mata, nadama ni Xu Shanshan ang pagkaantig at labis na inggit. Paano makakahanap ng kanyang pinsan ng isang mabuting asawang tulad ni Alex Dixon? Nakakainggit talaga, tumulo ang luha sa mukha ni Albert Lewis habang pinagmamasdan, komplikado ang kanyang emosyon. Dati, palaging iniisip ni Helena na basura si Alex Dixon, pero ngayon, parang tama na ang naging asawa ng kanyang anak. Hobby, bumangon ka dali, buong lakas na nagpumiglas si Jane Lewis, sinusubukang kumawala kay Chin Liwesi. Nang makitang hindi siya mahuli, tiningnan ni Chin Liwesi ang isang kalbong may tato na lalaki sa tabi niya. Agad namang naglakad ang kalbo at sinampal ang mukha ni Jane Lewis, sumigaw siya, maging tapat ka. Nang makita niyang tinamaan si Jane Lewis, nakaramdam ng saksak si Alex Dixon sa kanyang puso, sumigaw siya sa mabagsik na boses, magwala ka, huwag mong hawakan ang asawa ko. Nasa kamay ko na ngayon ang asawa mo, I can touch her whatever I want. Tawa ng tawa si Chin Liwesi, sinadya niyang hawakan ang mukha ni Jane Lewis, ganyan kagandang babae ang handang pakasalan ka, para siyang bulaklak na may dumi ng baka, nakakainis, huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo, pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis, nagdesisyon siya at ibinuka ang kanyang bibig para kagatin ang kamay ni Chin Liwesi. Kabanata 889 halos makagat si Chin Liwesi. Mabilis niyang binawi ang kamay niya at sinabing may matinding galit, mabahong babae, how dare you bite me, ako muna ang bahala sa asawa mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, mahigpit niyang sinabi sa kalbo, umakyat ka at makipaglaro sa lalaking Dixon na yun, basagin mo ang kanyang kamay. No, huwag mong tratuhin ng ganito ang asawa ko, muntik nang mabaliw si Jane Lewis, buong lakas siyang umiyak at nagpumiglas, lumuhad na siya, ano pa bang gusto mo? Matangkad at matibay ang lalaking may tato, ang kanyang matibay na katawan ay parang bakal na tore. Naglakad siya sa harap ni Alex Dixon, itinaas ang paa na nakasuot ni Martin Boots, at malakas na tinapak ang likod ng kamay ni Alex Dixon, gamit ang buong lakas niya para durugin siya. Isang masakit sa puso ang biglang lumabas sa likod ng kanyang kamay. Tawa ng tawa si Chin Liwesi, Alex Dixon, kung maglakas loob kang gumalaw, sasampalin ko ang asawa mo. Depende sa performance mo ang mataman ng asawa mo o hindi. Nakakabusog. Tunay na kasiya siya. Ang mga hinaing na dinanas niya sa lugar ni Alex Dixon noon ay nailabas na lahat ngayon. Ito ay lubhang kasiya siya. Ang mga talampakan ng sapatos ng kalbo ay natatakpan ng bakal na mga pako.
Tinapakan niya ng mabigat ang likod ng kanang kamay ni Alex Dixon at sinabing may nakakatakot na ngiti. Ano? Hindi ka ba napakalakas? Ngayon subukan mo akong batukan. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hinayaan niya itong tapakan ang likod ng kanyang kamay. Naapakan na siya hanggang sa maputol na ang laman, pero hindi man lang kumurap. You hoax, wala ka talagang sinabi. Mukhang lalaki ka. Tumawa ng malakas si Chin Liwesi. Gusto niyang pahirapan si Alex Dixon ng kusa. Habang mas pinag-ground niya si Alex Dixon, mas maganda ang pakiramdam nito. Hobby. Beer-in-law, pinsan. Parehong tumili sina Jane Liwes at Xu Shanshan. Napatingin dito ang dalawang babae na may luhang umaagos sa kanilang mga mukha. Si Hanyon ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may layuning pumatay. Ang lalaking Chin na ito ay simpleng nililigawan si kamatayan. Kung hindi dahil sa pagiging hostage niya si Jane Liwes, sa lakas ni Alex Dixon, hindi magiging mabigat ang pag-flat nitong dogfighting ring. Halika, Alex Dixon, bibigyan kita ng huling misyon. Nasiyahan si Chin Liwesi sa kanyang nakita. Ibinuka niya ang kanyang mga paa at walang takot na sinabi, lumuhad ka at gumapang sa ilalim ng aking pantalon. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tinitigan si Chin Liwesi na may dugong mga mata. Alex. Naikuyom ni Hanyon ang kanyang mga kamao at lumabas ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Kung hindi dahil sa hostage, agad na siyang humakbang pasulong at binasag ang ulo ni Chin gamit ang kanyang kamao. Hobby, huwag. Hindi na ito napigilan ni Jane Liwes. Hindi niya matiis na panuuri na pinahihirapan ni Chin Liwesi ang kanyang asawa. Umiyak siya at sumigaw, huwag mo akong alalahanin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Initian niya si Jane Liwes at sinabing, ikaw ang asawa ko. Paanong wala akong pakialam? Ba, bilisan mo. Huwag mong ipagmalaki ang iyong pagmamahal sa harap ko. Nag-aapoy sa selos si Chin Liwesi nang makita niya ito. Agad siyang umungol sa galit. Ang mukha ni Xu Shanshan ay natatakpan na ng mga luha, at ang kanyang puso ay nasasaktan din. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Lumuhad siya sa lupa at iginalo ang kanyang mga tuhod, lumuhad papunta kay Chin Liwesi ng hakbang-hakbang. Tumingin sa kanya si Jane Liwes at tahimik na hiyumikbi. Nagsisi siyang hindi nakikinig sa asawa at kinailangan niyang lumabas ng villa. Ngayon, naging sanhi siya ng pagpapahirap sa kanyang asawa ng isang tulad ni Chin Liwesi. Gayunpaman, tila nasa steroid si Chin Liwesi. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, halika, lahat, ilabas ang iyong mga telepono. Kuhanan ng larawan itong si Dixon na nakaluhod sa lupa at gumagapang sa aking pantalon. Pagdating ng oras, ipost ito sa internet at hayaan siyang maging isang internet tanyag na tao. Agad na kinuha ng may tato na kalbo sa tabi niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ni Alex Dixon na nakaluhod sa lupa. Marami rin sa kanyang mga kampan ang nagmamadaling naglabas ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. F-sake. Isang bangkos ng basura. Namumula ang mga mata ni Hanyon. Nag-aapoy na rin sa galit ang hanay ng mga miyembro ng Special Forces sa likod niya. Dati si Alex Dixon ang Supreme Instructor nila, pero ngayon ay pinapahiya na siya ng ganoong basura. Hindi pinatawad. Hakbang na naglakad si Alex Dixon at lumuhad sa harap ni Chin Liwesi. Puno ng luha ang mukha ni Jane Liwes habang mariing nakapikit. Hindi siya nang ahas na tingnan ang eksena ng muling paggapang ni Alex Dixon sa ilalim ng pantalon ni Chin Liwesi. Natuwa si Chin Liwesi sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay pupunta siya sa langit. Ibinuka niya ang kanyang mga paa at tumawa ng malakas. Natutong gumapang si Hanzin na parang noong unang panahon. Ngayon, ikaw, Dixon ay gagapang sa ilalim ng aking pantalon. Halika, gumapang ka. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, malamig na ngumiti, at pagkatapos ay tumayo. Anong ginagawa mo? Natarante si Chin Liwesi at agad na itinutok ang dulo ng talam sa tiyan ni Jane Liwes. Mabuti pa lumuhad kagad. Kung ikukumpara sa bagay na ito, dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sariling buhay. Malamig na ngumiti si Alex Dixon at sumambulat ang kanyang katawan na may layuning pumatay. Ang napakaraming layunin ng pagpatay ay agad na nagpalamig kay Chin Liwesi.
Isang patong ng malamig na pawis ang mabilis na lumabas sa kanyang likod, at siya ay sumigaw ng baliw. Nasa kamay ko ang asawa mo. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, puputulan ko ang tiyan niya. Si Albert Lewis, Xu Shanshan, at ang iba pang nasa likod ay natigilan din. Hindi lang nila inaasahan na lalaban talaga si Alex Dixon. Si Helena, na nakabitin sa hangin, ay nabalisa at sumigaw, "Alex Dixon, ikaw na basura, lumuhod ka. Sinusubukan mo bang patayin ang aking anak?" Gumapang ka kaagad sa ilalim ng pantalon ni Chin Liwesi. "Kung may mangyari sa aking anak, hindi ako mapapatawad." Tinitigan ni Chin Liwesi si Alex Dixon na naglalabas ng mamamatay tao na aura. Hindi niya maiwasang humakbang pasulong. Baliw ba itong si Dixon? Wala ba talaga siyang pakialam sa buhay ng asawa niya? Nang makita si Alex Dixon na hakbang-hakbang na naglalakad palapit sa kanya na may layuning pumatay, natakot si Chin Liwesi kaya umatras siya habang hinahawakan si Jane Liwes at sumisigaw, "Lumuhod ka. Kaagad, o papatayin ko ang asawa mo." Pumatay. Dahan-daang naglakad si Alex Dixon pasulong, punong-puno ng pagpatay sa mukha. "Ngayon lang, natakot ako sa iyo, natatakot na saktan mo ang asawa ko, kaya lumuhod ako. Pero sa ganitong distansya, madali kong kikitil ang buhay mo." Pagkasabi nito ay biglang sumabog ang buong katawan niya ng matinding puwersa. Parang napabalikwas si Chin Liwesi ng shockwave, at agad siyang napaatras. Ang ilang kababaihang nakapaligid kay Jane Liwes ay pinilit din na pabalikan ng malakas na puwersa. Sa sandaling ito, biglang sumulong si Alex Dixon at inagaw ang kutsilyo sa kamay ni Chin Liwesi. F***. Mabangis na pagmura ni Chin Liwesi at sinaksak patungo sa tiyan ni Jane Liwes. "Pinsan. Anak." Ilang nakakakilabot na hiyawan ang maririnig mula sa labas ng arena. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinalo ang kutsilyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang dulo ng kutsilyo. Ang matalim na dulo ng talam ay hinawakan sa kanyang palad at mahigpit na hinawakan. Agad na umagos ang sariwang dugo sa kutsilyo at tumulo sa damit ni Jane Liwes. Nanginag ang buong katawan ni Chin Liwesi. Hindi niya inaasahan na tatanggapin talaga ni Alex Dixon ang talam gamit ang kanyang mga kamay. Agad niyang gustong bawiin ang talam. Sa sandaling ito, nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon. Hinawakan niya ang dulo ng kutsilyo gamit ang isang kamay at ibinato ang isa pa niyang kamao sa ulo ni Chin Liwesi. Bang! Si Chin Liwesi ay wala ng oras para sumigaw bago ang kanyang ulo ay pinalipad pabalik. Nabali ang tulay ng kanyang ilong, at bumulwak siya ng isang bibig ng maruming dugo. Sinamantala ni Alex Dixon ang sandali sa kanyang ulo ay napaatras at hinawakan ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Pilit niyang pinisil ang pulso. Ang kutsilyo sa kamay ni Chin Liwesi ay nahulog sa lupa na may tunog na dang. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon at ginamit niya ito ng puwersa para basagin ito. Bitep. Ang kanang kamay ni Chin Liwesi ay pinaikot 360 degrees sa isang iglap. Nabali ang kanyang mga buto at maririnig ang mga kaluskos. Napasigaw siya sa sakit. Malamig na umungol si Alex Dixon. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay, na nakahawak sa kanang pulso ni Chin Liwesi, upang pilitin na alisin ang kanyang kanang palad. Kabanata 870. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Chin Liwesi. Kasabay ng isang string ng mga butil ng dugo, ang kanyang kanang palad ay nahulog sa lupa. Bago magpumiglas si Chin Liwesi, sinipa ni Alex Dixon ang kanyang tiyan at kinuha si Jane Liwes mula sa kanya. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso. Katatapos lang nabali ni Chin Liwesi ang kanyang pulso, at ngayon ay dumanas ng matinding sipa ang kanyang ibabang tiyan. Agad na pinalayas ang kanyang pantog at tumbong, at nawalan siya ng kontrol sa sarili. Kasabay ng pagsabog ng sakit, nabahira ng dugo ang kanyang pantalon na may halong T at ihi. Pinalipad ni Alex Dixon si Chin Liwesi gamit ang isa pang sipa. Napasigaw siya sa sakit, at bumubulwak ang malaking dami ng dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay pinalipad na parang bola ng kanya. Hobby. Inihagis ni Jane Liwes ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon. Sa sobrang tuwa niya ay malabo na ang kanyang mga luha. "Alex, ipaubaya mo sa akin ang hipag." Agad na sumugod si Hanyon. Ibinigay ni Alex Dixon si Jane Liwes sa kanya,
Pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo kay Chin Liwesi na may taimtim na mukha. Huwag! Huwag mo akong patayin! Sa sobrang takot ni Chin Liwesi ay napasigaw siya sa takot. Wala na siyang pakialam sa dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang kanyang puso ay napuno ng walang kapantay na takot. Ang katawan ni Alex Dixon ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay namumula habang naglalakad siya papunta kay Chin Liwesi ng hakbang-hakbang. Hindi pinansin ni Chin Liwesi ang sakit at sumigaw ng baliw. Bilis! Kayong lahat, atake! Kung sino ang pumatay kay Alex Dixon ay gagantimpalaan ng 100 milyong yuan. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kahalaga. Malamig nang umiti si Alex Dixon. Nanginginig ang mga tulisan sa kanilang paligid, ngunit sa tukso ng pera, marami sa kanila ang aktwal na kumuha ng kanilang mga armas at sumugod kay Alex Dixon. Nang makita ito, agad na ikinaway ni Hanyon ang kanyang kamay sa likod niya. Pumunta ka. Ang 13 miyembro ng Special Forces na nasa likod niya ay umungal at sinugod ang grupo ng mga thug. Ang dalawang panig ay agad na nasangkot sa isang magulong labanan. Halos hindi nagawang suportahan ni Chin Liwesi ang kanyang katawan habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at nginisyon. F***sick. Sa 100 mo lang, mamamatay ka na lang. Mayroon akong mahigit 100 lalaki sa ilalim ko. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, napabuntong hininga si Chin Liwesi at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa harap ng 12 ng mga taong ito, ang kanyang mga nasasakupan ay talagang nahulog na parang mahinang manok. Sa isang kisap mata, mayroon ng 20 o higit pang mga sugatan na nakahandusay sa lupa. Sa field, sunod-sunod na umalangaw ang kahabag-habag na hiyawan, lahat ng ito ay nagmumula sa kanyang mga kababayan. Anong nangyayari? Si Chin Liwesi ay natigilan na. Hindi lang siya makapaniwala sa sariling mga mata. Ang 13 tao ng kabilang partido ay talagang parang mga tigre na pumapasok sa mga kaibigan ng mga tupa, sunod-sunod na suntok, na ibinabagsak ang lahat ng kanyang mga tao sa lupa. Wala pang 5 minuto, isang malaking grupo ng 50 hanggang 60 tao ang bumagsak sa lupa. Lahat sila ay mga alipors ni Chin Liwesi. Kung tungkol sa 13 tao na dinala ni Alex Dixon, sila ay nakatayo ng marilag sa gitna ng larangan ng digmaan, ngunit wala sa kanila ang nasugatan. Nang makita ang eksenang ito, si Chin Liwesi ay labis na natakot. Sino ba talaga ang kabilang partido? Paano siya naging napakalakas? Go, all of you, go. Ano ang kinatatayuan mo dyan? Sumigaw si Chin Liwesi sa pinakamataas na boses, basta aakyat ka at lumaban, gagantimpalaan ka. Bibigyan ko kayong lahat ng 1 bilyong yuan. Gayunpaman, gaano man siya kalakas na sumigaw, ang natitirang 12 ng mga mandirigma ay hindi nang ahas na humakbang pasulong. Sa halip, umatras sila sa takot. Hindi na kayang pigilan ng pera ang takot sa kanilang mga puso. Napakalakas talaga ng 13 taong ito. Paano sila maglakas loob na umatake muli? Kung hindi, mawawalan sila ng buhay. Nang makitang hindi gumagalaw ang kanyang mga nasasakupan, namula ang mukha ni Chin Liwesi habang humihingal. Isang matinding takot ang pumasok sa kanyang utak. Napaatras siya ng isang hakbang at biglang lumingon. Sa pagtitiis ng matinding sakit, galit na galit siyang tumakbo papunta sa pinto. Buti na lang at tahimik na siyang lumipat sa pinto sa magulong labanan. Hanggat binigyan siya ng 10 segundo, makakatakas siya. May nakaparada na Harley motorcycle sa pintuan. Hanggat siya ay tumalon sa kotse, magagawa niyang i-drive ang lakas ng makina sa maximum, at makakatakas siya ng walang anumang pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay. Tatakas si Chin Liwesi. Napasigaw si Xu Fugi sa gulat. Gayunpaman, nakatayo lang doon si Alex Dixon, walang balak na habulin siya. Nakatayo rin doon ang mga tauhan niya nang hindi gumagalaw. Nabitin sa ere si Helena at napasigaw ng desperadong, Alex Dixon, bakit ka nakatayo dyan na parang tanga? Bilisan mo, habulin mo. 1 bilyon ang kinuha niya sa akin. Matibay na naalala ni Helena ang 1 bilyong inilipat niya kay Chin Liwesi ngayon lang. Ngayon, natural niyang itinuring itong 1 bilyon bilang sarili niyang pag-aari.
Nang makita na ang kanyang 1 bilyon ay malapit ng lumipad, si Helena ay nakabitin sa hangin na mas balisa kaysa sa iba. Patuloy siyang nanginginig na parang dumpling. Si Chin Liwesi ay lihim na natuwa at ngumuso sa kanyang puso. Ang lalaking Dixon na ito ay hindi na makahabol. Huli na para mahuli siya. Hanggat nakatakas siya rito, magdadala kaagad siya ng bilyong yuan sa ibayong dagat at aalis ng bansa. Sa oras na iyon, masisiyahan siya sa masarap na pagkain sa ibang bansa. Habang tiniis ni Chin Liwesi ang sakit at tumakbo ng ligaw, ang kanyang puso ay napuno ng pagnanasa. Bigla, isang napakalaking kamao ang lumitaw sa kanyang harapan na may kasamang whoosh. Bang! Hindi pa nakakabawi si Chin Liwesi mula sa kanyang pagkakabigla sa kanyang paningin ay naging itim at hindi mabilang na mga bituin ang lumitaw sa kanyang paningin. Parang tinamaan ng martilyo ang kanyang ulo, at sobrang sakit. Ang kanyang katawan ay lumipad palabas at bumagsak sa lupa sa isang putok. Gumalaw siya ng ilang beses bago siya huminto. Sa pagkakataong ito, nagkagulo si Chin Liwesi. Nabali ang dalawa niyang tadyang at napasigaw siya sa sakit. Nakita niya sa kakilakilabot na ang isang grupo ng mga malalakas na lalaki sa itim na combat suit ay lumitaw sa pintuan. Ang matangkad na lalaking nangunguna ang nakasuntok sa kanya kanina lang. Chin Lei. Natigilan si Chin Liwesi. Nang makita niya ang grupo ng mga tao sa likod ni Chin Lei, agad siyang natigilan. Sino ang mga taong ito? Hindi ba siya basura ng pamilya Chin? Bakit siya nandito? Walang oras si Chin Liwesi para isipin ang mga serye ng mga tanong na ito. Sa ngayon, 2 salita lang ang nasa isip niya. Tapos na. Napabuntong hininga si Chin Li, hindi makahinga sa kawalan ng pag-asa. Para bang hinulaan niya na hindi siya makakatakas kay Chin Liwesi, umiti si Alex Dixon at tumango sa lalaki. Salamat sa iyong pagsusumikap. Hinawakan ni Han Yon ang isang sigarilyo sa kanyang bibig at lumakad pasulong na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Sinuntok niya sa dibdib ang matangkad na lalaki. Damn, Chin Lei, masyadong mabagal ang Dragon Sky Group mo, di ba? Bakit ngayon ka lang nandito? Ang matangkad na lalaki ay si Chin Lei. Inosente niyang ibinuka ang kanyang mga kamay. Nang matanggap ng Dragon Department ang balita, agad silang nagtipon ng mga tao at sumugod. Panahon na ngayon para sa pagsisikip ng trapiko. Espesyal na tinawag ng Dragon Department ang Transport Department para linisin ang kalsada. Kinailan nila ang sipol at pinaandar ang mga pulang ilaw sa buong daan dito. Saglit na natigilan si Chin Liwesi bago siya biglang sumigaw, Chin Lei, dali iligtas mo ako. Pareho tayong mula sa pamilya Chin. Ako, pinsan mo pa rin ako. Oh. Tinaas ni Chin Lei ang kanyang kilay at tumawa ng sarkastiko. At this time, alam mo bang pinsan mo ako? Di ba lagi mong sinasabi na basura ako? Hindi, hindi. Nagpatira pa si Chin Liwesi sa lupa at naawa na sinabi, ikaw at ako ay pareho mula sa pamilyang Chin. Kami ay magkadugo. Hanggat iligtas mo ako, ipinapangako ko na irerekomenda kitang maging pinuno ng pamilya Chin. Hehe. Tinapunan ni Chin Lei ng masamang tingin si Chin Liwesi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabi kay Alex Dixon, pinakamatanda na kapatid na lalaki, si Chin Liwesi ang hahawak sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ay dun wala akong pakialam kung patayin mo siya o hiwain sa anumang kaso, hindi niya ako tinatrato bilang isang miyembro ng Chin family. Panganay na kuya. Si Chin Liwesi ay natigilan, ang kanyang isip ay hindi makapag-isip ng maayos. Kailan naging junior brother ni Alex Dixon ang basurang ito, si Chin Lei? Tsaka ang dami niyang dinala dito. Bakit hindi niya nakita ang mga taong ito dati? Abangan, ang susunod na kabanata.